Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Matapos ngang makakuha ng abogado nila Marsing at Nita ay dumiretso na ito sa kulungan upang makausap si Edwin at makakuha ng impormasyon na makakatulong sa kaso nito. Samantala, nagalit naman ang mga kaibigan ni Edwin na sila Kidlat. Ayon nga sa mga ito, na sarili lang talaga ni Edwin ang iniisip niya. Kung tutuusin umano ay kasalanan ni Edwin kung bakit sila nasa kulungan ngayon. Sinabi naman ni Edwin kila Kidlat na wag nang ituloy ang mga plano nito na pagtakas dahil nga baka madamay pa siya. Ngunit buo na nga ang desisyon ng mga batang tondo at wala na umano makakapigil sa kanila na ituloy ang plano nilang pagtakas. Sa kabilang banda, nakipag-usap na nga itong si Mang Marsing at Aling Nita sa kaibigan ni Roda na mayaman upang ibenta ang kanilang mga alahas. Sinabi nga ni Mang Marsing kung magkano nila itong ibibenta. Ayon nga kay Mang Marsing, nakalahating milyon ang halaga ng kanilang ibinibenta, ngunit hindi nga pumayag ang mayamang kaibigan ni Roda. Masyado umanong mataas ang presyo ni Mang Marsing. Ayon pa nga sa kaibigan ni Roda na ang offer lang niya umano sa mga alahas ni Mang Marsing ay 200,000 pesos. At dahil kulang nga ang halaga na 200,000 pesos para sa pag-aasikaso sa kaso ni Edwin, ay isinama ng lahat ni Mang Marsing at Aling Nita ang lahat ng kanilang mga alahas. Ngunit nagdagdag ng 30,000 ang kausap nila Mang Marsing. Wala na ngang nagawa pa si Aling Nita at Mang Marsing kundi pumayag na lang. At nagkasundo na nga sila sa presyong 230,000 kapalit ng lahat ng alahas nilang mag-asawa. Maya-maya pa hiningi na nga ni Roda kila Mang Marsing ang 5% na kanilang napag-usapan kapag naibenta na ang mga alahas ng mag-asawa, ngunit hindi nga ito ibinigay ni Mang Marsing. Galit na galit niyang sinabi ni Marsing na binarat sila ng dinala ni Roda na bumili ng kanilang mga alahas. Kaya naman galit na galit itong si Roda na pumasok sa kanyang kwarto at nagsisisigaw. Dumako naman tayo sa koreksyonal kung saan ramdam na ramdam pa din ni Bubbles ang kalungkutan ni Tanggol sa pagkawala ni Mokang. Maging si Bubbles nga ay hindi din makakain ng maayos dahil nag-aalala ito kay Tanggol. Habang si Tanggol naman ay talagang lugbok na sa pagkamatay ni Mokang at pilit nga siyang kinakausap nila Enteng at sinasabing kailangan niyang maging matatag, ngunit hindi nga ito pinapakinggan ni Tanggol dahil puro galit na ang laman ng kanyang puso at isip. Kaya naman dito desidido itong maghiganti sa pumatay kay Mokang. Lalapitan niya si Chip Espinas upang itanong kung may ipatatrabaho ba umunito sa kanya. Kaya naman pakaabangan natin mga kapamilya kung ano ba talaga ang magiging pasya ni Chip Espinas dito lang sa pambansang teleserye ng Sambayanan.